Paano kung ginawan ka ng kahayupan ng ibang tao? Matatanggap o mamamahal mo ba ang naging bunga nito? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Medyo maiksi ang ating pa-intro for today's video. Siyempre, dahil medyo mabigat po ang ating kwento for today, so brace yourselves. Medyo masakit sa puso, medyo nakakainis, nakakagalit. So, trigger warning lang ha. Anyways, sa inyong lahat na nandito pa rin, nakikinig pa rin, maraming salamat po. Ako po si Mama Mia at huwag na natin itong patagalin pa. Eto na ang tampok nating kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi natin kontrolado ang pag-iisip ng iba. Hindi natin kontrolado kung ano ang kanilang gagawin. Ang tanging bagay na meron tayong kontrol ay ang ating mga sariling damdamin. Pero paano kung nagawan ka ng kahayupan ng isang tao at nagbunga ito? Makakayanan mo bang kontrolin ang iyong damdamin para wag ang bunga ang iyong sisihin? Dear Mama Mia, may mga mukha sa mundong ito na kahit gaano mo pilitin kalimutan, ay tila sinusundan ka ng multo ng nakaraan. At para sa akin, ang mukha ng sarili kong anak ang pinakamahirap titigan o tingnan man lamang. Dahil sa mukhang ito, nakaukit ang mukha ng isang demonyo. Tuwing gabi, kapag binubuksan ko na ang kalawangin naming gate at dahan-dahang itinutulak ang pinto ng maliit naming inuupahang bahay sa Maynila, iisa lamang ang eksenang bumubungad sa akin. Si Mira, ang 10 taong gulang kong anak. Palagi siyang nakatayo malapit sa may mesa. Hawak ang isang tasa ng kape na halos sumisigaw pa sa sobrang init. Ang mga mata niya ay singliwanag ng bituin. Agad itong nagliliwanag kapag naririnig na niya ang tunog ng pintuan. Mama! Masigla niyang bati. Para bang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo, na para bang ang pag-uwi ko ang pinaka-inaabangan niyang pangyayari sa araw niya. Sa bawat gabing iyon, palagi siyang nakangiti. Parang hindi siya napapagod sa kakahintay sa akin. Parang hindi siya nasasaktan. Mama, eto po, kape niyo, sabi niya. Inaabot ang tasa sa akin. Mainit pa po yan, bagong timpla po. Ang boses niya ay maingat, tila takot na baka may magawa siyang mali. Ngunit sa halip na matuwa, may kung anong mainit na galit ang palaging umaakyat sa dibdib ko. Ano ba? Sigaw ko sabay tabig sa tasa. Natapon ang kape sa mesa. Sabi ko na sa iyong ayoko ng kape? Ilang beses ko bang sasabihin yon, ha? Natigilan siya. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng saya, ngayon ay biglang nagiging parang basag na salamin. Ngunit hindi siya umiiyak, hindi kailanman. Pasensya na po, Mama, mahina niyang sabi. Minsan gusto kong sumigaw sa kanya. Minsan gusto kong sabihin na tumigil na siya sa kanyang pagiging mabait. Dahil sa tuwing ginagawa niya iyon, lalo lamang akong nasasaktan. Pagod ako sa trabaho. 12 oras akong nakatayo sa isang maliit na karinderya sa Quiapo.
Amoy mantika ang buhok ko. Nanlalagkit ang balat ko sa pawis at ang likod ko ay parang mababali na sa sobrang sakit. Ngunit ang totoo, hindi lang pagod ang dahilan kung bakit ako nagagalit. May mas malalim pa, Mama Mia. Mas madilim, mas masakit. Habang kumakain ako minsan ng hapunang niluto ni Mira, kahit sinabi kong ayoko, ay napapatingin ako sa mukha niya. Ang ilong niya, ang hugis ng labi niya, ang mga mata niya. At sa bawat detalye ng mukha niyang yun, may iisang aninong bumabalik sa alaala ko. Isang lalaking gustong-gusto ko ng kalimutan. Isang halimaw. Isang demonyo. Ang kanyang ama. Hindi ko naman ginusto na maging isang ina. Hindi ko pinili ang buhay na to. Hindi ko piniling magkaanak. Lalong hindi ko pinili ang lalaking nagbigay ng buhay kay Mira. 20 taong gulang lamang ako noon, Mama Mia. Isang simpleng dalaga mula sa aming probinsya. Masaya ang buhay namin noon, kasama ko ang nanay ko. Si nanay, mahilig siyang magtanim ng kung ano-anong mga bulaklak sa likod ng bahay namin. At ang pinaka-paborito niya ay ang sampagita. Tuwing umaga, gigising ako sa amoy ng bulaklak at sa boses niyang kumakanta habang nagluluto ng almusal. "Gising na, Giselle," lagi niyang sabi sa akin. "Mas maganda ang araw kapag maaga kang bumabangon." Simple lang ang pangarap ko noon, Mama Mia, ang magtrabaho at tulungan ng nanay ko. At balang araw, magkaroon din ng masaya at sariling pamilya. Ang hindi ko alam, isang gabi, magkakaroon pala ako ng isang bangungot. Bangungot na magbabago ng lahat. Piyesta noon sa baryo namin, maliwanag ang buong plaza. May banda, may sayawan, at may mga batang tumatakbo at naglalaro habang hawak ang mga lobo. Masaya ang lahat. Ako man ay masayang-masaya din sa nakikita kong tanawin. Hanggang sa may lalaking lumapit sa akin. Hindi ko siya kilala noon. Matangkad siya, nakasuot ng puting polo. May ngiti siyang parang mabait. At may oras siya na parang karispe-respeto, Mama Mia. "Hi, pwede ba kitang isayaw?" tanong niya. Nahihiya akong tumango. Mama Mia, ayoko kasing mambastos ng tao. At dahil akala ko isa lang siyang bisita mula sa kabilang bayan, ay pinagbigyan ko siya. Sayaw lang naman, 'di ba? Wala namang mawawala. Hindi naman din ako suplada. Ang hindi ko alam, na siya na pala ang simula ng mga bangungot ko. Pagkatapos ng sayaw, inalok niya akong ihatid niya ako pauwi. Madilim na ang daan, tahimik na ang paligid. Kaya naman nagpahatid ako sa kanya. Dahil akala ko mas ligtas ako kapag naglalakad ako na may kasama. Akala ko mabait siya, Mama Mia. Dahil habang sumasayaw kami noon at nag-uusap, mukha naman talaga siyang mabait. Mukhang marespeto, mukhang hindi gagawa ng masama. Hanggang sa huminto kami sa gitna ng palayan. At doon, Mama Mia, nagpakita sa akin ang tunay niyang mukha. Ang mga sumunod na nangyari ay pilit ko na pong ibinabaon sa limot. Ngunit may mga gabi na bumabalik pa rin talaga sa isipan ko ang lahat. Ang amoy ng lupa habang nakasubsob ako doon. Ang malamig na hangin.
ang bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. Ang sigaw ko noon na halos walang nakakarinig. Ang pagmamakaawa kong walang nakinig. Ang pagmamakaawa kong hindi niya naririnig at ngumingisi lamang siya na tila demonyo sa ibabaw ko. At sa gabing iyon, Mama Mia, pakiramdam ko, namatay ako. Namatay ang mga pangarap ko. Namatay ang tiwala ko sa mundo. Namatay ang tingin ko na masaya at magandang mabuhay pa. Iniwan lamang niya akong nakasubsob sa palayan. Halos hindi na nakasuot ang pangilalim ko, Mama Mia. Wala akong lakas noon. Punong-puno ako ng pasa. Hindi ko na matatandaan kung ilang oras o minuto akong nakahimlay lang doon sa palayan. Hindi ko alam kung paano ang bumangon. Tila ako isang bata na natututo sa unang pagkakataon kung paano ang tumayo. Nang maubos na ang mga luha sa mga mata ko, pinili ko pong tumayo, Mama Mia. Ayokong mag-alala ang nanay ko. Isinuot ko ang palda ko. Pagkatapos pinagpag ko ang katawan ko. Para po akong walang buhay noon. Para akong isang bangkay na gumagalaw. Isang zombie. Pagdating ko sa bahay namin, tulog na po ang nanay. Pumasok ako sa loob ng banyo. Doon ako umiyak habang kinuskus ang katawan ko hanggang sa mamula na at halos magkanda sugat-sugat na. Hindi ko nararamdaman noon ang sakit. Ang ramdam ko lang ay galit. Ang ramdam ko lang ay pagkapahiya at ang pagiging marumi ko. Pagkatapos kong maligo, ay nilabhan ko muna ang sinuot ko ng gabing yon. Gusto ko na sanang itapon yun dahil pakiramdam ko yun ang nagpapaalala sa akin ng demonyo niyang muka. Pagkatapos kong maglaba, ay nahiga ako sa kama. Hindi ko alam kung ilang oras bago ako makatulog. Kinabukasan, tsaka ko pa naramdaman ang sakit ng aking katawan. Ang sakit ng gitna ng aking hita. Mama Mia, gusto ko na sanang isipin na panaginip lang ang lahat. Isang napakasamang panaginip. Pero paano ko magagawa yun kung sumasakit at kumikirot ang buong katawan ko? Lalong-lalo na ang pagkababae ko. Lumipas ang mga araw. Naghilom din naman ang mga pasa. Na nung tinanong ako ng nanay ko, ang sabi ko ay nabunggu lang ako sa kung saan. Nagulat nga din ang nanay ko dahil sabi niya tila may nag-iba daw sa akin. Sabi ko, masakit lang ang katawan ko. Ang akala ko, Mama Mia, kapag natapos na ang sakit, matatapos na rin ang kalbaryo ko. Pero hindi. Dahil pagkalipas lang ng 2 buwan matapos ang pangyayari nung gabing yon, nalaman ko pong buntis ako. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung nangyari ba sa akin? O ang buhay na unti-unting nabubuo sa loob ko? Gusto kong mawala siya. Gusto kong kalimutan na ang lahat. Gulat at takot na takot ang nanay ko nung nadatnan niya akong umiiyak at sumisigaw sa kusina. Nung tinanong niya ako ay wala na po akong ibang pagpipilian kundi ang umamin sa kanya ng katotohanan. Kita ko noon kung paano nasaktan ng nanay ko, Mama Mia. Kung paano siya umiyak. Nay, gusto kong mawala ang batang to. Gusto kong mamatay siya. Ngunit si nanay, ang sabi niya sa akin, Mama Mia, habang siya ay umiiyak,
Giselle, hindi kasalanan ng batang yan ang nangyari sa'yo. Inosente siyang katulad mo. Mama Mia, hindi ako pinayagan ni nanay sa nais ko. Sabi niya, sabay naming palalakihin ang batang to. Sabay naming aalagaan. Hindi niya ako pababayaan. Ngunit ang mundo ay hindi ganun kabait. Hindi kasing maunawain ng nanay ko. Pinag-usapan kami sa buong baryo. Pinagtawanan. Pinagchismisan. Hanggang sa isang araw hindi na nga kinaya ni nanay ang sobrang bigat ng mga pangyayari. Nagkasakit siya, Mama Mia. Dahil sa sobrang stress na kanyang nararanasan, nagkasakit siya ng matindi at hindi na nga siya gumaling. At bago ko pa man ipinanganak si Mira, namatay ang nanay ko. At sa araw na yun, parang dalawang bagay ang isinilang sa buhay ko. Ang anak ng demonyo at ang galit sa puso ko na hindi ko kayang alisin. Yun ang naging dahilan kung bakit ako umalis sa baryo namin. Pumunta ako ng Maynila at dito ako nakapagsapalaran. Mama, naputol ang alaala ko nung marinig ko ang boses ni Mira. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. May hawak na plato ng pagkain. Hindi ka pa po kumakain. Napabuntong hininga ako. Hindi ako gutom. Pero mama, sinabi ko ng ayoko, di ba? Napaatras siya. At sa sandaling yun napansin kong nanginginig ang kamay niya. Ngunit kahit ganoon, nakangiti pa rin siya sa akin. Okay po, mahina niyang sabi. Mama, mahal ko po kayo. Hindi ko siya sinagot, ni hindi ko siya tiningnan, Mama Mia. Dahil kapag ginawa ko yun, baka makita ko ang sarili ko sa mga mata niya. At baka mapagtanto ko kung sino ang tunay na halimaw sa bahay na ito. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay kung kailan nagsimula ang mga umaga na parang paulit-ulit na eksena sa isang pelikula. Gigising ako sa mahihinang kalansing ng kawali sa kusina. Sa amoy ng sinangag na unti-unting kumakalat sa maliit naming bahay. At sa mahina ngunit masayang pag-awit ng isang batang babae na tila walang iniintinding problema sa mundo. Si Mira. Ganun siya eh. Katulad siya ng nanay ko tuwing umaga. 10 taong gulang pa lamang siya ngunit kung kumilos ay para bang siya ang ina sa bahay na ito. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko sa isang umaga. May manipis na sinag ng araw na pumapasok na sa bintana ng kwarto. Sumisilip ito sa pagitan ng kupas na kurtina na matagal ko nang gustong palitan ngunit hindi ko magawa dahil kulang ang pera. Narinig ko ang boses ni Mira mula sa kusina. Mahina siyang kumakanta. Hindi ko agad naiintindihan ang kanta niya dahil hindi naman po ito kanta na maririnig ko sa radyo. Ngunit may kakaibang lambing sa kanyang tono. Paglaki ko, aalagaan ko si Mama. Yun lang ang naintindihan ko sa awiting iyon na tila ginawa pa niya ng impromptu. Napapikit ako ulit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil may kung anong mabigat sa pakiramdam na gumapang sa dibdib ko. Pero agad ko yung itinaboy. Hindi ako dapat maapektuhan sa anak ng demonyo. Hindi ako dapat maging mahina. Mama? Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto. Sumilip ang maliit na ulo ni Mira. Ang buhok niyang mahaba ay nakatali sa simpleng ponytail.
Ang ilang hibla nito ay nakalaylay sa gilid ng kanyang muka. Mama, gising na po ba kayo? Hindi ako sumagot. Ayokong makipag-usap. Ngunit maya-maya pa ay tuluyan na siyang pumasok sa kwarto. Mama, naghanda po ako ng almusal. Tahimik pa rin ako. Narinig ko ang mahina niyang paglapit. Mama, may itlog po tsaka may sinangag. Nilagyan ko po ng konting bawang para mas mabango. Napabuntong hininga ako. Hindi ako gutom. Napatigil siya. Paramdam ko kahit hindi ko siya tinitignan na parang may hangin na biglang tumigil sa paggalaw. Pero mama, bakit ba ang kulit mo ha? Sinabi ko na ngang hindi ako gutom. Mas malakas kong sabi. Tumahimik siya. Napakatahimik. Kung may maririnig man, yun ay ang mahinang tunog ng kutsara na hawak niya. Okay po. At least po, nakapagluto ako para sa inyo. Mahina niyang sabi. Aaminin ko, Mama Mia, na biglang kumirot ang dibdib ko, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Lumabas ako ng kwarto makalipas ang ilang minuto. Nandun siya sa mesa. Nakaupo ng tuwid na parang naghihintay. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. Ang ngiting yun. Ang ngiting parang araw na sumisikat kahit madilim ang langit. Mama, upo na po kayo. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako. Tiningnan ko ang mesa. May 2 plato. Parehong may pagkain. Mama, kumain na po tayo. Hindi pa rin ako sumagot. Kumuha ako ng kutsara. Hindi dahil gusto kong kumain, kundi dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi ako sumusuko. Tahimik kaming kumain. Paminsan-minsan ay napapansin kong sumisilip siya sa mukha ko. Para bang naghahanap ng senyales kung masarap ba ang niluto niya. Ngunit wala siyang nakitang ganun sa akin. Dahil wala akong pinapakitang kahit na anong emosyon. Pagkatapos kong kumain ay tumayo ako. Maghuhugas na po ako ng pinggan. Mabilis niyang sabi. Agad niyang kinuha ang mga plato. Pinanood ko siyang maghugas sa maliit naming lababo. Napakaliit ng katawan niya kumpara sa lababo na iyon. Halos kailangan niyang tumayo sa maliit na bangkito para mang-abot ito. Tahimik siyang naghuhugas. Pero bigla siyang nagsalita. Mama, masaya po ba kayo sa trabaho ninyo? Napakunot ang noo ko. Bakit mo tinatanong? Wala po. Naisip ko lang po. Nilingon niya ako. Minsan po kasi parang pagod na pagod kayo eh. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya ang ginawa ko na lang ay lumabas ng bahay. Sa daan papunta sa trabaho, hindi mawala sa isip ko ang sinabi niya. Masaya ba ako? Hindi ko alam. Matagal ko nang hindi tinatanong ang sarili ko ng ganong bagay. Para sa akin, ang buhay ay parang isang trabaho na kailangan ko lang tapusin. Na para bang inaantay ko na lang ang aking kamatayan. Gigising, magtatrabaho, uuwi, matutulog. At uulitin ulit bukas. Walang saya, walang pangarap, ni walang pag-asa. Pagdating ko sa karinderya, agad akong sinalubong ng amo ko. O Giselle, ang aga mo ah. Opo. Okay sige, tulungan mo na lang ako, pakihiwalay mo na ang mga gulay doon. Tumango ako. Habang nagtatadtad ako ng repolyo, bigla akong napatingin sa isang babae sa kabilang mesa. Kasama niya ang maliit niyang anak. Siguro nasa mga 6 o 7 taong gulang lang ito. Pinapakain niya ito. Sige na anak, isang subo pa. Busog na po ako mama eh.
Isa na lang. Natawa ang babae nung umiiling-iling ang anak niya. Sige na nga. Hindi ko alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib ko. Agad akong umiwas ng tingin. Hindi ko dapat iniisip ang mga ganong bagay. Hindi ko dapat ikinukumpara ang sarili ko sa ibang ina. Dahil alam kong hindi ako katulad nila. Hindi ako mabuting ina. Pero masisisi niyo ba ako? Hindi din naman ako katulad nila na ginusto nilang magkaroon ng anak. Kung hindi man nila ginusto, at least anak nila ito sa lalaking gusto nila. Yung akin, hindi eh. Kinagabihan, pagod na pagod akong umuwi. Pagbukas ko ng pinto ay naroon na naman siya. Si Mira. Nakatayo sa tabi ng mesa, may hawak ulit na tasa. Mama, ngumiti siya. Mainit pa po tong kape. Tiningnan ko siya. Sa liwanag ng ilaw, mas malinaw kong nakita ang mukha niya. Katulad ng dati, Mama Mia, bumalik ang alaala ng isang lalaking pilit kong kinakalimutan. Bigla na namang kumulo ang galit ko. Ano ba? Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Ayoko ng kape. Sigaw ko. Napaatras siya. This time, nabitawan niya ang tasa at nabasag ito sa sahig. Napayuko siya at nanginginig na tila ba kasalanan pa niya ang lahat. Pasensya na po, Mama. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling yun ay may kung anong kakaiba akong naramdaman. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang yumuko at nagsimulang pulutin ang basag na tasa. At doon ko napansin na may maliit na sugat sa daliri niya. Dumugo ito. Ngunit parang wala lang sa kanya kahit alam kong nakita niya ang dugo mula dito. Mama, sabi niya habang naglilinis. Gagawa na lang po ulit ako ng kape. Hindi ko siya sinagot, ngunit habang pinapanood ko siyang naglilinis ng basang tasa at basag na tasa, ay biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Paano kung sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya at gagawin ko sa kanya, paano kung hindi magbabago ang pagmamahal niya para sa akin? May mga bagay sa buhay na hindi mo napapansin hanggat hindi ka napipilitang harapin ang sarili mong konsensya. At sa bahay naming yun, may isang mundong umiikot na halos hindi ko kailanman sinubukang silipin. Ang mundo ni Mira. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa buong araw habang ako ay nasa trabaho. Hindi ko rin alam kung may mga kaibigan ba siya o kung saan siya pumupunta kapag natapos na ang mga gawain niya sa bahay. Para sa akin noon, sapat nang alam kong buhay siya. Masakit mang pakinggan pero yun lang ang totoo. Isang umaga, maaga akong nagising. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa malakas na ulan na bumubuhos sa bubong na yero ng inuupahan naming bahay. Dinig na dinig ko ang ingay ng ulan sa bubong. Parang walang tigil na pagtapik ng ulan sa kalawangin na naming yero. Napabalikwas ako sa kama. Madilim pa ang paligid ngunit naririnig ko na ang mahinang galaw sa kusina. Si Mira na naman. Napapikit ako sandali. Bakit ba hindi napapagod tong batang to? Bulong ko noon sa sarili ko. Ngunit kahit ganoon, bumangon pa rin ako. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko siya sa kusina. Nakasuot siya ng lumang apron na masyadong malaki para sa katawan niya. Halos hanggang tuhod niya ang haba nito. Lumang apron ko to sa trabaho ko sa karinderya na hindi na pinapagamit ng amo ko.
Nakatayo siya sa maliit na bangkito para maabot ang kalan. "Mama, gising na po bakla kayo?" sabi niya nang mapansin niya ako. Ngumiti siya. Parang walang nangyaring sigawan kagabi. Parang wala siyang narinig na masasakit na salita mula sa akin. Parang hindi siya nasugatan sa basag na tasa. "May pasok po ako mamaya sa school," dagdag niya. Hindi ko alam kung bakit biglang napakunot ang noo ko. "School?" "Opo." Doon ko lang naalala. May eskwela nga pala siya. Parang may kirot na dumaan sa isip ko. Hindi ko na maalala kung kailan ang huling beses na tinanong ko siya tungkol sa paaralan o sa kanyang pag-aaral. Hindi ko alam kung anong grade na siya eh. Hindi ko alam kung kumusta ang mga araw niya roon. Wala akong kaalam-alam, Mama Mia. Dahil hindi ko po pinapa-enroll ang anak ko tuwing pasukan. Ang gumagawa noon, kung hindi siya, ay ang nanay ng kaklase niya o di kaya'y aming kapitbahay. "Anong oras ang pasok mo?" tanong ko. Halos hindi makapaniwala si Mira na kinausap ko siya. "Alas 7 po, Mama," sabi niya nang may malapad na ngiti. Tumango lang ako. Tahimik kaming nag-almusal. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa akin na para bang nag-aabang kung may sasabihin pa ako. Ngunit wala na akong sinabi. Pagkatapos naming kumain ay mabilis siyang naghugas ng plato. "Mama, papasok na po ako." Lumapit siya sa akin. Sandali siyang nag-aalinlangan na para bang may gusto siyang gawin. Hanggang sa bigla niyang niyakap ang braso ko. "Mama, mauna na po ako. Ingat po kayo sa trabaho." Natigilan ako, Mama Mia. Hindi ako gumanti ng yakap, ngunit hindi ko rin naman siya tinulak palayo. At para kay Mira, parang sapat na yun. Pagkaalis niya ng bahay, nag-umpisa na rin akong maghanda papuntang trabaho. Ngunit habang naglalakad ako sa makitid na iskinita palabas sa aming lugar ay may kung anong hindi mapakali sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Marahil dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naalala kong may anak pala ako na pumapasok sa paaralan. Lumipas ang maghapon na tulad ng dati. Pagod, pawis, sigawan ng mga customer, amoy mantika. Ngunit kinagabihan habang papauwi ako ay nadaanan ko ang maliit na tindahan sa kanto. Naroon si Aling Rosa, ang matanda naming kapitbahay na minsan siyang sumasama sa anak ko para magpa-enroll sa eskwela. "Ay, Giselle!" tawag niya. Napahinto ako. "Po? Ang bait ng anak mo ha?" Napakunot noo ako. "Bakit po?" "Kanina nandito siya." "Dito?" "Oo, bumili siya ng 3 itlog." Nagtaka ako. May pera siya? Ngumiti si Aling Rosa. Hindi nga siya nagbayad eh. "Ha?" "Pinilit kong ibigay na lang. Sabi niya babayaran niya raw kapag may ipon na siya." Biglang sumikip ang dibdib ko. Para saan daw?" "Para raw sa birthday mo." Parang may kung anong napatigil sa loob ko, Mama Mia. Birthday? Oo, sabi niya gusto ka raw niyang bigyan ng espesyal na pagkain. Napatingin ako sa lupa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Napakabait ng batang yun. Palagi niyang sinasabi na ikaw ang pinakamabait na mama sa mundo. Parang may kutsilyong dahang-dahang bumaon sa dibdib ko, Mama Mia. Mabait pa ako para sa kanya sa lagay na yun ha.
Pagdating ko sa bahay, tulad ng dati ay naghihintay siya sa may pintuan. "Mama!" Ngumiti siya. Parang maliit na araw sa madilim naming bahay. "Mama, kumain na po kayo." Tahimik akong umupo. Habang kumakain kami, may napansin akong maliit na notebook sa tabi niya. "Ano yan? Assignment mo?" Tanong ko. Napangiti siya. "Secret po." "Secret?" "Opo, para po sa birthday niyo." Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko, Mama Mia. "Birthday?" "Opo, bukas na po ang birthday niyo eh." Sandali akong natahimik. Nakalimutan ko ang sarili kong kaarawan, ngunit ang anak kong 10 taong gulang pa lamang ay pinaghahandaan pala yun. "Mama, masaya po ba kayo kapag birthday ninyo?" Hindi ako nakasagot. Matagal akong hindi nagsasalita hanggang sa sinabi ko na lang sa kanya ang totoo. "Hindi ko alam." Ngumiti pa rin siya. "Okay lang po yun. Bukas po gagawin ko pong masaya ang birthday niyo." Hindi ko alam, Mama Mia, na ang pangakong iyon ng isang bata ay ang magiging pinakamasakit na alaala ng buong buhay ko. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Habang nakahiga ako sa manipis na kutsyon sa kwarto, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Mira. "Bukas po, gagawin kong masaya ang birthday niyo." Ang simpleng pangungusap na yon ay parang paulit-ulit na kumakatok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, may batang nagsisikap na gawing espesyal ang araw para sa akin. Ang batang yon ay anak kong halos buong buhay kong tinanggihan at itinakwil. Madilim na ang bahay ng gabing yon. Naririnig ko mula sa kabilang kwarto ang mahinang kaluskos. Si Mira. Hindi pa siya natutulog. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko siyang nakaupo sa maliit na mesa. May hawak siyang lapis. Sa harap niya ay isang lumang notebook na halos mapunit na sa kalumaan. Nakasimangot siya habang nagsusulat. Paminsan-minsan ay nagbubura. Paminsan-minsan ay napapangiti. Hindi pa maganda. Narinig kong bulong niya sa kanyang sarili. Napatingin ako ng mas mabuti. Sa tabi ng notebook ay may maliit na supot ng barya. Siguro mga 5 piso, 10 piso. Mga baryang alam kong matagal niyang inipon. Bigla akong naalala ang sinabi ni Aling Rosa. 3 itlog para sa birthday ko. Parang may kung anong sumikip sa dibdib ko, ngunit agad ko itong itinulak palayo sa isip ko. Hindi dapat ako maging mahina. Hindi dapat ako maapektuhan. Maya-maya pa'y napansin niyang may nakatingin sa kanya at lumingon siya sa akin. "Mama?" Mabilis niyang tinakpan ang notebook niya. "Hindi pa po pala kayo natutulog." "Anong ginagawa mo?" Tanong ko. Ngumiti siya. "Secret po." Bumuntong hininga ako. "Matulog ka na. Bukas na yan." "Opo." Agad niyang isinara ang notebook at maingat na itinago ito sa ilalim ng unan. Pagkatapos ay humiga na siya sa maliit niyang kama. Ngunit bago pa siya pumikit ay narinig ko siyang bumulong. "Sana po maging masaya si Mama bukas." Hindi ko alam kung bakit pero hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Kinabukasan maaga akong nagising, hindi dahil sa kalansing ng kawali, kundi dahil sa kakaibang katahimikan sa bahay. Karaniwan kasi sa oras na ito ay abala na si Mira sa kusina. Ngunit ngayon, walang katunog-tunog. Bumangon ako,
Lumabas ng kwarto. Tahimik ang sala. Tahimik ang kusina, ngunit may pagkain na sa mesa. May sinangag, may pritong itlog, at may maliit na kandila na nakatusok sa isang peraso ng pandesal. Napakunot ang noo ko. "Mira?" Tawag ko. Walang sumagot. Siguro nasa kwarto. Ngunit napansin ko ang isang maliit na papel sa mesa. Nakatupi ito. Kinuha ko ngunit hindi ko agad binasa. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kung anong kaba sa dibdib ko. Sa halip ay nagpasya muna akong maghanda. Ngayong araw, kaarawan ko. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagpasya akong hindi pumasok sa trabaho. Magli-leave muna ako. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro dahil sa sinabi ni Mira. Siguro dahil gusto kong makita kung ano nga ang sorpresang sinasabi niya. Paglabas ko ng bahay, ay naglakad ako papunta sa simbahan sa kabilang kanto. Matagal na akong hindi pumapasok sa simbahan. Simula nung nangyari ang kahayupang iyon sa akin, hindi na ako pumasok pa. Hindi ko na tinawag pa ang Diyos. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, nung gabing ginagawan ako ng kademonyohan, paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ng Diyos, humihingi ng saklolo sa Kanya, pero walang dumating na saklolo sa akin. Naramdaman kong pinabayaan niya ako, kaya pababayaan ko rin siya. Hindi ko alam sa araw na yon kung bakit at kung anong pumasok sa isip ko, kung bakit ako naglakad papunta doon. Hindi ko rin alam kung karapat-dapat pa ba akong pumasok sa loob ng tahanan niya. Ngunit nang makapasok ako sa loob, may kung anong bumigat sa dibdib ko. Tahimik ang simbahan. May ilang taong nagdarasal. Umupo ako sa bangko at sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon ay napaiyak ako. Tahimik. Mahina. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang mga luha ko. Panginoon, bulong ko. Pagod na ako. Hindi ko alam kung bakit yun ang unang lumabas sa bibig ko. Siguro dahil yun naman talaga ang totoo. Pagod na ako sa sakit. Pagod na ako sa nakaraan. At pagod na ako sa pagdadala ng galit ko. At habang nakayuko ako roon, biglang pumasok sa isip ko ang mukha ni Mira. Ang ngiti niya. Ang mga mata niyang laging naghahanap ng pagmamahal at kalinga ng isang ina. At doon ko biglang naisip ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Isang bagay na matagal nang sinabi sa akin ni nanay bago pa man siya mawala. Wala namang kasalanan yung bata. Hindi naman niya pinili kung paano siya isinilang sa mundo. Hindi niya pinili kung sino ang ama niya. At sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya, mahal pa rin niya ako. Mas mahal pa niya ako kaysa sa pagmamahal na naibigay ko sa kanya. Bigla akong napaiyak ng mas malakas. Patawarin mo ko, bulong ko. Hindi ko alam kung para kanino ko yun sinasabi. Kung sa Diyos ba? Kung sa sarili ko? O kay Mira? Lumabas ako ng simbahan na magaan ang pakiramdam. Parang may kung anong nabunot sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 10 taon ay nakaramdam ako ng pag-asa. Magbabago na ako, sabi ko sa sarili ko. Kahit mahirap, pipilitin ko. Pag-uwi ko ng bahay, yayakapin ko si Mira. Hihingi ako ng tawad at sasabihin kong mahal ko siya. Babayaran ko ang lahat ng pagmamahal na ipinagkait ko sa kanya. Hindi pa huli ang lahat.
May oras pa. May panahon pa. Bago ako umuwi, dumaan ako sa isang maliit na bakery at doon bumili ako ng maliit na cake. Para kanino po? Tanong ng tindera. Ngumiti ako ng bahagya. Para sa anak ko. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, inangkin kong anak ko si Mira. Sa unang pagkakataon, nasabi ko sa iba na nanggaling siya sa akin. Sa isip ko mamaya pag uwi ko, magsisimula na ang bagong buhay naming dalawa. Ang hindi ko alam noon, na sa oras pala na yun, huli na pala ang lahat para sa akin. Habang naglalakad ako pa uwi, mahigpit kong hawak ang maliit na kahon ng cake. Hindi naman ito mamahalin. Hindi rin ito kalakihan, ngunit para sa akin, sapat na ito para sa isang bagong simula. Habang papalapit ako sa aming eskinita, napansin kong maliwanag ang langit. Bagyang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga ulap na para bang nakikisabay sa maganda kong pakiramdam. Matagal na panahon na rin nang huli akong nakaramdam ng ganitong gaan sa dibdib ko. Sa isip ko, ini-imagine ko na ang mukha ni Mira kapag nakita niya yung cake. Siguro magugulat siya. Siguro matutuwa siya. Siguro yayakap siya sa akin. At sa pagkakataong yun, ipapangako kong yayakapin ko rin siya pabalik. Pagdating sa bahay ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Mira, tawag ko. Tahimik. Napakunot ang noo ko. Karaniwan bago pa man ako makapasok sa bahay ay naririnig ko na ang boses niya. Mama? Ngunit ngayon, walang sumagot. Pumasok ako sa loob. Napakatahimik ng buong bahay. Ang katahimikan na para bang may kakaibang bigat sa hangin. Napatingin ako sa mesa. Naroon pa rin ang mga pagkain na niluto niya kaninang umaga. Ngunit may nadagdag. May isa pang plato. May pritong itlog at may maliit na piraso ng pandesal. Maliban doon sa pandesal kung saan nakatirik yung kandila. Parang inihanda niya talaga yun lahat para sa akin. Para kaming magkasalo sa isang simpleng handaan, ngunit wala siya. Mira, tawag ko ulit pero wala pa ring sumasagot. Inilapag ko ang cake sa mesa. Doon ko napansin yung maliit na papel na nakapatong sa gitna. Yung papel kanina na hindi ko kinuha at binasa. Nakatupi pa rin ito. Ang papel ay parang galing sa lumang notebook. Dahan-dahan ko yung kinuha, ngunit hindi ko pa rin binasa. May kakaibang kaba kasi sa dibdib ko. Parang may kung anong bumubulong sa loob ko na ayokong marinig. Siguro nasa kwarto lang siya. Sabi ko noon sa aking sarili. Naglakad ako papunta sa kwarto. Sarado ang pinto. Bahagyang madilim ang loob. Mira, tawag ko habang binubuksan. Walang sagot. Pumasok ako. Madilim. Kinapa ko ang switch ng ilaw at sa sandaling yun, dun nagbago ang buong mundo ko. Pagkailaw ng kwarto, nanlambot ang tuhod ko, Mama Mia. Nalaglag sa kamay ko ang papel. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Dahil sa harapan ko, nakasabit sa kisame, ang maliit na katawan ng anak ko. Si Mira. Ang buhok niyang mahaba ay nakalaylay sa gilid ng mukha niya. Ang mga paa niya ay bahagyang nakabitin sa hangin. At sa kabila ng lahat, nakangiti pa rin siya, na parang natutulog lamang, na parang payapa pa. Mira? Hindi ko alam kung paano lumabas yun sa boses ko.
Parang hindi yun akin. Dahan-dahan akong lumapit. "Mimira, anak." Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakahinga. Napahagulgol ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hinawakan ko ang katawan niya. "Gising anak, gising!" Natataranta kong sabi, ngunit malamig na siya. Napakalamig. Na para bang matagal na siyang wala. Sa sahig napansin ko ang papel na nahulog sa kamay ko kanina. Yung sulat niya. Yung sulat na hindi ko agad binasa. Ang sulat na sana ay binasa ko bago ako pumasok sa kwarto o bago ako lumabas kanina papuntang simbahan. Dahan-dahan ko itong kinuha. Nanginginig ang kamay ko at dun ko nabasa ang mga salitang habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko. "Happy birthday, Mama. Kay tagal kong pinag-isipan kung ano ang magandang regalo ko para sa'yo. Gusto ko pong maging masaya ka sa araw na to. Palagi mong sinasabi na kapag nakikita mo ang mukha ko, naaalala mo ang ginawa sa'yo ng papa ko. Ayoko na pong masaktan ka. Ayoko na pong maging dahilan ng lungkot nyo. Kaya ito po ang regalo ko sa'yo, Mama. Para hindi na po nyo ako makita. Sana po maging masaya ka na. Mahal na mahal kita, Mama. Mira." Hindi ko na alam kung paano ako napaupo sa sahig. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal umiiyak. Yakap ko ang malamig na katawan ng anak ko. Ang anak na buong buhay kong tinanggihan. Ang anak na wala namang kasalanan pero pinagbuntungan ko ng galit ko. Ang anak na nagmahal sa akin ng buong puso. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ako pa rin ang inisip niya. At sa mismong araw ng kaarawan ko, ibinigay sa akin ng anak ko ang regalo na habang buhay kong pagsisisihan. Yun ay ang sarili niyang buhay. May mga sandali sa buhay na parang tumitigil ang oras, hindi na gumagalaw ang mundo, na hindi ka na makahinga. Hindi ka makapaniwala na totoo ang nangyayari sa harap mo. At sa sandaling yun, habang yakap ko ang malamig na katawan ni Mira sa sahig ng aming maliit na kwarto, parang dun tumigil ang mundo ko. "Anak." Hindi ko alam kung pang ilang beses ko na yung sinabi. Maulit-ulit. Parang sirang plaka. Kahit kailan hindi ko tinanggap sa sarili ko na anak ko si Mira hanggang sa huling sandaling iyon. Gising na, anak. Ngunit hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya muling ngumiti. Hindi na niya muling sasabihin ang mga salitang matagal kong pinagkait sa kanya. "Mahal kita, Mama." Hindi ko na maaalala kung paano dumating ang mga kapitbahay. Siguro narinig nila ang sigaw ko. Siguro may nakakita. Siguro may tumawag ng tulong. Ang natatandaan ko na lamang ay ang mga boses sa paligid ko. Diyos ko, kawawang bata. Ang bait pa naman yan. Ang bawat salitang yon ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ko. May humawak sa balikat ko. Si Aling Rosa. Giselle. Ngunit hindi ako makatingin sa kanya nung tinawag niya ang pangalan ko. Dahil alam kong sa mga mata niya ay may tanong na hindi niya kailangang sabihin. Ano ang nangyari sa batang to? Bakit niya ito ginawa? At sa loob ko, Mama Mia, alam ko ang sagot. Ako ang dahilan para sumaya ako. Maya-maya pa'y dumating ang mga pulis. May dumating ding ambulansya ngunit huli na talaga ang lahat. Matagal nang wala si Mira. Pinanood ko lamang habang maingat nilang ibinababa ang katawan niya.
Ang katawan na dapat sana ay niyayakap ko. Ang katawan na dapat sana ay pinoprotektahan ko bilang ina niya ako. Ngunit ako pang sumira nito. Habang inilalagay siya sa stretcher, napansin ko ang isang bagay. Sa maliit niyang kamay, may hawak siyang papel. Isang papel na gusot na. Kinuha ito ng pulis at iniabot sa akin. Mula iyon sa notebook. Notebook na nakita ako kagabi. Dahan-dahan kong binuksan yon. At dun ko nakita ang laman, Mama Mia. Hindi lang pala yun iisang papel. Marami pala yun na para bang ginusot-gusot, na para bang gusto niyang isama hanggang sa hukay niya. Sa bawat papel na yun ay may sulat ni Mira. Maliliit na sulat, minsan ay mali pa nga yung spelling eh. Minsan ay may burado. Ngunit bawat salita ay parang dagok noon sa puso ko. Dear Notebook, ngayon po napabagalitan na naman ako ni Mama. Pero okay lang. Siguro pagod lang talaga siya sa trabaho. Gusto kong maging masaya si Mama. Sa baba, meron na naman. Dear Notebook, nakita ko si Mama na umiiyak habang natutulog. Hindi ko alam kung nakikita niya ako. Siguro malungkot siya. Gusto kong maging dahilan ng saya ni Mama. Kung papa ko man ang dahilan kung bakit siya malungkot, gusto kong bawiin yon. Hindi ko pigilan ang pag-iyak ko habang binabasa ko ang mga sulat na yon. Ngunit may isang bahagi na halos hindi ko kinayang basahin. Dear Notebook, sabi ni Mama, anak daw ako ng halimaw. Anak daw ako ng demonyo. Pero mahal ko siya. Kasi siya lang naman ang mama ko eh. Napahagulgul ako. Hindi ko alam kung paano makahinga. Ang bawat salita ng anak ko ay parang sumisira sa kaluluwa ko. Ititiklop ko na sana yung mga papel, ngunit may napansin akong nakasulat sa isa sa likod sa mga yon. Dear Notebook, birthday na po ni Mama bukas. Matagal ko nang pinag-isipan kung ano ang magandang ireregalo. Wala akong pera eh. Hindi din ako magaling magluto. Pero naalala ko, laging sinasabi ni Mama noon. Sabi niya magiging masaya siya kapag namatay na ako. Kapag wala na ako. Siguro yun na lang kaya ang ibibigay kong regalo. May natira pa pero hindi ko na kayang basahin pa. Napahawak ako sa dibdib ko. May kung anong napunit sa loob ko. Giselle, tawag ulit ni Aling Rosa. Ngunit hindi ko siya tiningnan. Nakatingin lang ako sa stretcher kung saan nakahiga ang katawan ng anak ko. Ang anak kong 10 taong gulang pa lamang. Ang anak kong buong buhay kong itinaboy. Ang anak kong hanggang sa huling sandali ay iniisip ang kaligayahan ko. At sa sandaling yun, naintindihan ko ang isang bagay na huli ko nang natutunan. Hindi ko naman talaga kailanman kinamuhian ang anak ko eh. Ang kinamuhian ko ay ang sarili kong sakit. At sa pagtakbo ko palayo sa nakaraan, nadamay ko ang isang inosenteng buhay. May katahimikan sa lamay na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang katahimikan na dulot ng gabi. Ito ay katahimikan na punong-puno ng tanong, puno ng lungkot at puno ng mga salitang hindi kailangang sabihin. Nasa maliit na chapel ang burol ni Mira. Hindi namin kayang magbayad ng malaking funeral parlor kaya mga kapitbahay ang tumulong para maihanda ang lahat. Ang kabaong niya ay maliit. Napakaliit. Mas maliit kaysa sa inakala ko. Habang nakaupo ako sa sulok ng kwartong iyon, hindi ko magawang tumingin sa harap dahil sa gitna ng silid nakahiga ang anak ko sa loob ng puting kabaong. Nakasuot siya ng simpleng puting damit. May maliit na ribbon sa buhok niya.
Ang mukha niya ay napakapayapa na parang natutulog lamang. Pero parang mamaya-maya lang ay gigising siya at sasabihin, "Mama, kumain ka na po." Ngunit alam kong hindi na mangyayari yon. Maraming tao ang pumunta sa lamay niya. Mga kapitbahay, mga kaklase, mga guro niya sa paaralan na hindi ko halos kilala. Dahil hindi ko kailanman sinubukang kilalanin ang mundong ginagalawan ng anak ko. Ngunit kilala nila si Mira. At sa bawat kwentong naririnig ko, lalo akong nadudurog. Mabait pong bata si Mira, sabi ng isa niyang guro. Lumapit siya sa akin at marahang umupo sa tabi ko. Ako po si Ma'am Liza, advisor po ako ng anak niyo. Alam mo, palagi kanya pong kinukwento sa klase. Kinukwento ako? Ngumiti siya ng malungkot. Opo, palagi niyang sinasabi na kayo raw ang pinakamasipag na mama sa mundo. Kapag tinatanong ko ang mga bata kung sino ang kanilang inspirasyon, palagi niyang sinasabi na kayo raw po ang inspirasyon niya. Hindi ko napigilan ang luha sa mga mata ko. Maya-maya ay may lumapit pang bata sa akin. Pwede po bang ibigay ko ito kay Mira? Mahina niyang tanong habang may hawak siyang isang maliit na bulaklak. Tumango ako. Lumapit siya sa kabaong at maingat na inilagay ang bulaklak sa loob. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ate po ako ni Mira sa school. Napakunot ang noo ko. Ate? Oo, palagi kaming nagtutulungan sa mga assignments. Palagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya raw maging teacher balang araw. Mama Mia, dun ako napaiyak. May pangarap pala ang anak ko na hindi ko alam. May mga pangarap pala siyang kailanman ay hindi ko tinanong. Habang lumalalim ang gabi ay mas marami pang kwento ang naririnig ko. Kung paano niya tinulungan ang isang kaklase na walang baon noon. Kung paano niya pinapahiram ng lapis ang isang batang walang gamit. Kung paano siya palaging nakangiti kahit minsan ay wala rin siyang baon. At sa bawat kwentong yun, lalo kong napagtanto kung gaano kabuting bata ang anak ko. At kung gaano ako naging masama sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit si Aling Rosa. May hawak siyang isang maliit na plastic. Giselle? Hindi ako tumingin sa kanya, ngunit inilagay niya ang plastic sa harap ko. Mga gamit ni Mira. Dahan-dahan kong binuksan yon. May ilang perasong barya, isang lumang lapis, at isang maliit na papel. Binuksan ko ang papel, guhit yun ng isang bata. Dalawang tao ang nasa larawan, isang babae at isang batang babae. Magkahawak sila ng kamay. Sa taas ng drawing ay may nakasulat na hindi pantay ang mga letra. Ako at si Mama. Sa ilalim nito ay may isang pangungusap. Pinakamasayang araw kapag nakangiti si Mama. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napahagulgul ako. Sa unang pagkakataon, sa harap ng lahat ng tao ay umuko ako sa harap ng kabaong ng anak ko. Patawad. Anak, patawad. Paulit-ulit kong bulong. Ngunit kahit ilang beses ko pang sabihin yon, alam kong hindi na niya yon maririnig. At sa sandaling yon, naiintindihan ko ang pinakamabigat na katotohanan sa buhay ko. May mga kapatawaran na hinihingi natin, ngunit huli na para matanggap iyon. Pagkatapos ng libing ni Mira, umuwi ako sa bahay na dati naming tinitirhan. Ngunit ngayon, hindi na ito parehong bahay. Dati maliit lang ito, ngunit may buhay. May tunog ng kawali sa umaga, may mahinang pag-awit ng isang batang babae. May ngiti na sumasalubong sa akin tuwing umuuwi ako sa gabi. Ngayon ay wala na. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang katahimikan. Napakatahimik.
Ang mesa ay naroon pa rin. Ang bangkito sa kusina kung saan tumatayo si Mira habang nagluluto o naghuhugas ng mga pinggan ay nakasandal pa rin sa lababo. At sa sahig ng sala nakita ako ang maliit niyang tsinelas. Napahinto ako. Parang may kung anong pumisil sa dibdib ko. Dahan-dahan kong kinuha ang tsinelas na yun. Napakanipis na. Halos mapudpud na yun, ni halos hindi din siya nagrereklamo doon. Parang hindi ko maunawaan kung gaano nagkasya rito ang buhay ng anak ko. Yumakap ako sa tsinelas na yun at napaupo sa sahig. Umiiyak habang paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ng anak ko. Lumipas ang mga araw ngunit ang bahay ay hindi na muling nagkaroon ng ingay. Hindi na ako nagluluto. Hindi na ako halos kumakain. Minsan nakaupo lang ako sa mesa kung saan kami dating sabay na kumakain ng tahimik. At sa isip ko parang nakikita ko pa rin siya. Nakaupo sa harap ko, nakatingin sa akin habang umingiti na parang nagtatanong kung masarap ba ang niluto niya. Isang gabi napadpad ako sa kwarto niya. Matagal kong iniiwasan ang lugar na yon ngunit hindi ko na kinaya. Binuksan ko ang pinto. Ang maliit niyang kama ay naroon pa rin. Ang kumot niyang may cartoon design ay maayos na nakatiklop. At sa ilalim ng unan niya naroon pa rin ang notebook niya. Yung notebook kung saan siya nagsulat ng mga bagay na winasak ang puso ko. Umupo ako sa kama niya at binuksan ko muli iyon. At sa susunod na mga pahina ay may sulat pa pala. Mga sulat na hindi ko nabasa noon. Dear Notebook, minsan po iniisip ko kung bakit galit na galit si Mama sa akin. Siguro ako talagang nagwasak sa buhay niya. Pero kahit galit siya, mahal ko pa rin siya. Dear Notebook, balang araw, yayakapin din ako ni Mama. Hihintayin ko ang araw na yun. Hindi ko na kinaya. Yumuko ako sa kama niya at umiyak ng umiyak. Ang yakap na hinihintay niya ay hindi ko na kailanman maibibigay pa sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo ay bumalik ako sa trabaho. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong mabuhay dahil yun ang gusto ng anak ko. Ngunit sa bawat araw parang may multo na sumusunod sa akin. Hindi multo ng mga mata kundi multo ng konsensya. Habang nagtatadtad ako ng gulay sa karinderya ay may pumasok na mag-ina. Maliit na babae. Siguro mga 10 taong gulang yung anak niya. Halos kasing idara ni Mira. Hinawakan niya ang kamay ng mama niya habang kumakain. Mama, masarap po. Umiti yung babae at hinaplos ang ulo ng anak niya. Sa sandaling yun ay bigla kong nabitawan ng kutsilyo na nakita pala ng amo ko. Giselle, okay ka lang? Tumango ako ngunit hindi ako okay. Hindi ako kailanman magiging okay. Tuwing gabi kapag umuwi ako sa bahay, may isang sandali na palagi kong inaasahan. Ang sandaling bubuksan ko ang pinto at sa loob ng 1 segundo, umaasa ako maririnig ko ulit ang boses niya, na makikita ko ulit siya na may hawak na mainit na kape. Mama Mia, sa ngayon ay magdadalawang taon na po mula nung mamatay ang anak ko. Ngunit sa kabila ng paglipas ng mga buwan, hindi pa rin po ako okay. Hindi pa rin po masaya ang puso ko. Hindi pa rin natupad ang pangarap ng anak ko na maging masaya ako. Dahil ngayon tuwing sumisikat ang araw, may isang bagay akong laging naaalala. Ang anak ko. Ang batang buong buhay niya na tinanggihan ng kanyang ina. Ang batang hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa akin sa kabila ng lahat.
Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung mapapatawad ko ba ang sarili ko. Hindi ko alam kung darating ang araw na yun. Ang gusto ko lamang, sana masaya ang anak ko kung nasaan man siya. Sana hindi katulad ng sinasabi ng iba na may malaking parusa ang pagkitil mo sa sarili mong buhay. Sana ako na lang ang parusahan ng Diyos kung meron man talaga. Sana patawarin siya ng Diyos. Sana maintindihan siya ng Diyos kung bakit niya nagawa ang lahat ng yun at ako na lang ang parusahan dahil ako naman ang may dahilan. Mama Mia, hindi po ako umaasa na sa pagsusulat ko ng kwentong ito ay mawawala ang bigat sa puso ko. Dahil alam ko na habang buhay ko na yung dadalhin. Alam kong wala nang paraan para maghilom pa ang sugat na yun sa puso ko. Ang ginagawa ko na lang ngayon ay ang patuloy na mabuhay at hihintayin na darating yung araw na magkikita ulit kami ng anak ko, na mahihingi ko na sa kanya ang patawad na matagal ko nang kinikimkim dito sa puso ko. Hanggang dito na lamang po. Labis na labis ang pagsisisi. Giselle. Oh, may masasabi ba kayo? Ang sakit ng nangyari sa buhay ni Ate Giselle, ang sakit na ito talaga ang parang real explanation, real meaning, real definition ng katagang o kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Laging ganon. Alam mo, hindi ko rin alam kung paano ang magsabi, Ate Giselle, dahil alam ko namang hindi mo rin sinasadya na ganun ang mararamdaman mo. Kasi ikaw din naman ay naging biktima lang ng isang taong hayop, ng isang taong demonyo. Isang taong pinapaira lang kamanyakan at kademonyuhan bago ang kabutihan at pagiging makatao. Pero sana maging leksyon ang kwentong ito ni Ate Giselle sa ating lahat. Na kung may mga bagay man tayong pinagdadaanan, lagi nating tatandaan na bago tayo makadamay ng iba, lagi nating iisipin na ang natatanging bagay o natatanging damdamin, natatanging tao na kaya nating kontrolin ay ang ating mga sarili. At kung dumating man tayo sa puntong hindi na natin magagawa yon, sana wag tayong mahiya na humingi ng tulong sa iba. Pero sa totoo lang, ang hirap din ang hirap isipin natin na paano hihingi ng tulong si Ate Giselle. Ay, hindi pala siya ate kasi 20 taong gulang siyang tapos 10 years old yung anak niya. So, probably nasa 33 pa siya or 34 ngayon. Anyways, isipin nyo paano siya hihingi ng professional na tulong kung wala naman siyang pera para dun, namatay pa yung nanay niya. 'Di ba? Kung sana inintindi lang siya ng mga tao, kung sana hindi lang siya hinusgahan noon. Kung sana imbis na husgahan ay tinanggap na lang siya. Hindi sana nangyari ang lahat ng to, no? Pero ang mga tao sadyang mapanghusga din naman. Kaya sa mga tao na mapanghusga dyan, huwag po tayong maging mapanghusga. Napakabilis pong sabihin na humingi ka ng professional help. Mabilis yun kapag may pera ka. Lalong-lalo pa ang psychologist, ang psychiatrist, hindi po mura. Dahil hindi naman po sila, hindi naman po sila marami dito sa Pilipinas, lalo na kung sa probinsya ka. Hindi sila marami. Iilan lang. Kung meron man, siguro 1-2 lang. At napakamahal pa ng singil, 'di ba? So, napakahirap din talagang humingi ng professional help. Ang ipagdasal na lang natin, lahat sana ng mga babaeng dumaan sa parehong pinagdaanan ni Ate Giselle. Sana maging matatag kayo. Sana mahanap nyo sa puso nyo ang magpatawad. Hindi dun sa taong nang molestya, ng demonyo,
gumawa sa iyo ng kahayupan, kundi sa naging bunga nito at sa iyong sarili. Diba? Sana ganun. Maraming salamat Ate Giselle sa hindi talaga ate, bakit ka nag-aate? Mukhang mas matanda ka pa kay Giselle. Maraming salamat Giselle sa pagbabahagi mo ng iyong sulat dito sa ating programa at naway darating ang puntong mapatawad mo na ang sarili mo, mahalin mo na ulit ang sarili mo dahil hindi rin naman gugustuhin ni Mira na maging malungkot ka. Kaya nga niya ginawa ang bagay na yun, 'di ba? Dahil ang akala niya yun ang magpapasaya sa iyo. So sana mapatawad mo na ang sarili mo, sana dumating na ang araw na matanggap mo na ang mga nangyari at paghandaan mo na lang ang mga darating na mga pangyayari sa iyong buhay, 'di ba? Maraming salamat ulit. At sa lahat ng nakikinig ngayon, thank you so much sa panonood at pakikinig ninyo sa kwentong ito. Naway may natutunan kayo. Hello muna ako sa ating mga members na palaging nakikinig sa atin. Maraming salamat sa pagsuporta. Marlia Giana Shane, Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boisers, Mac Dax, Dayan Martinez, hello din kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa pagmamahal at sa inyong walang sawang pagsuporta. And hello din ako sa ating mga subscribers na kahit hindi man naka-member dito sa atin, araw-araw namang nakikinig at hindi naman nagsiskip ng ads. Hay ako kay Marge Gold, kay 28, maraming salamat Sagittarius. Thank you so much din kay Mary Garbo, Karen Isebes. Oo, alam ko, pangit yung upload natin nung nakaraang linggo, nung Monday, March 16. Oo, hindi kasi na off yung audio ng, ang tawag dito? Audio ng camera. Tapos, ang naging problema, na-delete ko na. Kaya, hindi ko na na-edit ulit. Hi din ako kay Gladys Bakbak, kay Leonor de la Cruz, kay Lee Baruman, at Hazel Cole. Maraming salamat. Sa mga hindi nabasang mga pa-shoutout, mga komentaryo sa susunod nating kwento, baka ang inyo na pong mga pa-shoutout ang mababanggit natin dito sa ating channel. Thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento, huwag kayong mag-atubiling mag-share din ng inyong mga sariling kwento. Ito po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat. Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat. Bye-bye.